Lord. Are you excited today? Amen. Are you excited that you are in church? Praise the Lord. Open your Bible now, please, in the book of Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ipakita po natin, we need to show it to our great God that we are excited about His Word. Amen? About the Bible, about reading the Bible. Ephesians chapter 5, shall we all stand up please in respect to the Word of God? Alam niyo mga kapatid, pag tayo nasa simbahan, ikumbinsihin natin ang Diyos na tayo'y naririto because we need the Word of God. We need His will. We need His direction. Are you listening? Maganda makita natin mga kaibigan dito, no? Pero the greatest thing, the reason that we come to church, because we need the Word of God. Amen. And this is the day that the Lord has made. That's why we need to get excited. Ang iba kasi parang nilalamig, inaantok. Alam nyo, it takes preparation. It takes preparation to worship our great God. Tandaan po natin mga kapatid, that we are going to face today the greatest person in the world, and that is our great God. And what we are going to read is the very Word of God, the King James Bible. Ephesians chapter 5 from verse 15 to 20. Basahin po natin. I'm gonna read verse 15, you read verse 16 until we reach verse 20. Dito po sa aming mga bisita, nais ko pong ipaalam po sa inyo na bawat individual ay mayroon pong Bible. Sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos. Ito ang saligan ng ating pananampalataya. Kung ang mga ang Muslim meron silang Quran, ang Kristiyano ay meron po tayong Bible. Pero meron ng Bible bago magkaroon ng Quran. Kaya tayo naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 from verse 15 hanggang verse 20, basahin ko po ang verse 15. Ang sabi ng Biblia, see them that walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. I want you to notice verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ay the grateful heart is a godly heart. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong makadiyos. Amen. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo na aming pag-aaralan at dalahin po namin na ito'y maging katugunan sa pangangailangan ng inyong mga anak at sa ikaliligtas ng wala pa po sa inyo. Patawad po sa aming makasalanan. Panginoon, pagpalain niyo pong lingkod niyong gagamitin. Sa aking sarili, wala po akong magagawa. Maliban na ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. So Holy Spirit of God, empower me now please. Give me words to say, give me words to preach, give me wisdom. Holy Spirit of God, empower me please. At gawin din po ang bawat makikinig, maunawaan po namin at ang aming makuha ay ang inyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Tandaan po natin itong Book of Ephesians, ang human writer po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Apostle Paul was the writer. At tandaan po natin na ito si Apostle Paul, he was a great, great apostles, man of God. At of course, ang unang tinuro niya po ay sa Ephesians chapter 2 and verse 8.
Nasabi po doon sa verse 8, "For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." At tandaan po natin itong church sa Efeso, ang katuruan para sila ay magkaroon ng katiyakan ng langit ay hindi po sa relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace ye are saved through faith. Sino po yung biyayang yun? Ang biyaya ng Diyos sa buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa Old Testament pa lang, tingnan niyo po sa Isaiah chapter 9 and verse 6. Anong sabi ng Bible sa Isaiah chapter 9 and verse 6? "For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang ating siniselebrate ngayon, yung pagkakasugo sa Kanya. God sent His only begotten Son, and He was born. Alam niyo, the way that He was born, the way His birth, it is wonderful. Kamangha-mangha. Can you imagine? Bakit siya ibinigay sa atin? Samantalang sabi ng Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat tayo makasalanan. Ang dapat po sa atin ay sa impyerno. Yan sabi ng Bible, "For the wages of sin is death in hell." You know the word death means separation. Bilang makasalanan, ang hatol sa atin ay patungo sa impyerno. Pero you look at the wonder of His birth. Pinuntahan siya ng 3 wise men. Meron silang dala-dala para ibibigay doon sa sanggol na ipinanganak. Hindi nila alam ang daan. Ang kanilang guide ay yung star. The star is a picture of the Word of God. The guide for us para makita natin ang Diyos is through the Word of God. You cannot find God outside the Word of God. At nung makita nila, matagpuan nila, alam nyo, sabi ni Herodes, ni Haring Herodes, pag nakita nyo yung sanggol, ituro nyo rin sa akin ang daan para siya aking sambahin. But in truth, Herodes, he is not going to worship the child. He is going to kill the child. Kaya nga, yung 3 wise men, hindi na dumaan doon sa dating daan. Kasi ang dating daan patungo sa impyerno. Pero si Kristo ang tunay na daan. Kaya sabi ni Kristo, "Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." At nung matagpuan nila yung sanggol, ang sabi ng Bible, yung ipinanganak ni Mary, nung matagpuan nila, ang sabi ng Biblia, "And the 3 wise men, they worship the child." They worship Jesus Christ. It is not Mary that they worship. It's the child. It's the Lord Jesus Christ. We don't worship Mary. Mary is a great mother. Mary is a great Christian. That's why God used her. Siya'y mapalad sapagkat siya'y ginamit ng Diyos. Kaya pag ikaw'y ginamit ng Diyos, mapalad ka rin. Amen? Pero walang command sa Bible. At tandaan natin, si Pope Leo XIV, he declares already na sabi niya, we should not worship Mary. Papa na yan. Okay? Sino i-worship natin? God. Mary is the mother of Jesus as a man. But Mary is not the mother of God. Because if Mary is the mother of God, who come first, God or her? Ang alam ko, nauna sa akin yung nanay ko. Pero tandaan natin, wala pa si Maria, may Diyos na. Amen? So, nais ko pong malaman natin, una,
ang katiyakan ng langit ay wala kay Maria, wala po sa simbahan, wala po sa relihiyon, wala sa tradisyon. Ang katiyakan ng langit ay na kay Kristo lamang. Wala pong iba. He is the only Savior. There's no other Savior but Jesus Christ. Paano natin siya tatanggapin? Of course, kailangan nating tanggapin na tayong makasalanan, wala tayong pag-asa, tayo may hatol patungo sa impyerno, pero ang sabi ng Biblia, sino man sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas by faith, kaya for by grace ye are saved through faith. Ano yung pananampalataya? What is faith? Faith is taking God at His word. Pag sinabi, halimbawa, yung company nyo, nagpadala sa inyo ng pera, you have 200,000 pesos in your bank account as a bonus. Of course, yung text sa inyo, wow, look at that, may 200,000. Bakit sinabi mo mayroon kang 200,000? Nagtiwala ka dun sa text sa iyo ng iyong boss o ng iyong company. Tama? Pero alam nyo, ang boss o sino man pwedeng magsinungaling. Pero ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling. Pag ikaw'y nagsisi ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo na sariling tagapagligtas, ikaw ngayon ay buhay na walang hanggan. And the Bible declares that you are saved. The Bible declares that you are going to heaven. The Bible declares that you have eternal life. The Bible declares that you are in the hand of Jesus. And the Bible declares that you are in the hands of the Father. And you are sealed in Ephesians 1:13. You are sealed with the Holy Spirit of promise. That's why salvation cannot be lost. Once you are saved forever. Amen. Now, dito sa chapter 5, ay ating makita po dito na ang sabi po doon sa chapter 5 ay una po ay tinutukoy po dito the godly walk. The godly walk. O ang makadiyos ay mayroong, o ang Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong kang makadiyos na lakad. Ibig sabihin, iba ang buhay natin. Are you listening? Iba na buhay natin kasi sabi ng Bible, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, mayroon kang makadiyos na lakad, godly walk. And then, mapapansin din natin, ay dito na mayroon tinatawag na godly wisdom. Karunungan ng makadiyos. At ang tinatalakay din po dito ay yung tinatawag na God's will. Tandaan natin, bilang Kristiyano, we need to have, sabi ng Bible, we are children of God, we need to walk in this world a godly walk. And we need to beg on God a godly wisdom. Kaya nga, before you make decision, be sure that you ask God wisdom. Bago ka magpasya, dapat humingi ka ng karunungan sa Diyos. At gayon din ay dapat tiyakin natin, kalooban ba ng Diyos ito sa akin? See, alam niyo may mga young people ngayon, nakakalimot na humingi ng advice at guidance sa mga magulang. Sabi na, 18 years old na ako, I can make my own decision. Be sure that your decision is God's will in your life. Yan ang nakakalungkot sa panahong ito. Alam niyo ba, may winitnessan ako sa Taiwan, businessman. Nung patatanggapin ko na siya, do you want to receive Christ? And you need to follow my prayer. Sabi niya, I cannot make decision right now. I'm going to ask my parents. Businessman yan. Ganun ka-close ang kanilang family relationship. Pero alam niyo, salvation is individual decision. Pag nag-decide kang tumanggap sa Panginoon, hindi ka magkakamali. Amen? Your sins will be forgiven and you have eternal life. And you become a member of the family of God. Kaya sa Ephesians chapter 5 and verse 2, ang sabi doon, and walk in love as Christ hath also loved us
and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay tayo ay magkaroon ng Christian walk or the godly walk. Kaya sabi sa verse 1 in chapter 5, be ye therefore followers of God as dear children. Kung sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos at Kristiyano tayo, may lakad na inaasahan mula sa atin. Ang makadiyos na lakad ay lakad na may pag-ibig. Alam nyo, ang gusto ko sa Thailand, ang Thailand ho ay, ang tawag dyan ay a land of smile, a country of smile. They are smiling people. See, alam nyo, pag ikay anak ng Diyos, dapat masayahin ka eh. Sasabihin sa'yo, bakit masaya ka? Why are you happy today? I have Jesus in my heart. Amen? It's in the Bible. Why are you happy today? Because I know where I'm going. Alam niyo, maraming mga tao talagang ang lungkot. Ang lungkot naman ng Christmas ko, wala akong kapera-pera. Ang Kristiyano, kahit walang masyadong pera, ay masaya. Amen? Masaya ang Kristiyano. Kaya tayo ay lumakad na mayroong pag-ibig. Kung may pag-ibig tayo sa kapwa bilang anak ng Diyos, ay hindi po tayo magdadamot na mamigay ng babasahin. We should give them tracts or witness to them. Introduce yourself. Minsan, mayroong nakasalubong, sabi, hello, how are you? Sabi ko, fine, how about you? Sandali lang. Paano mo ako, nagbati lang daw siya. Hindi yun aksidente. Kaya yun nagganon kasi may plano ang Diyos na siya'y tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Are you listening? Now, in Ephesians chapter 5 verse 8, ang sabi ng Bible, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the world. We need to walk as children of light. Dahil Kristiyano ka, dapat hindi nakaka-confuse yung buhay mo. Kristiyano ka nga, hanggang ngayon, nigarilyo ka pa. Oh, confuse ang tao. Akala ko, Kristiyano ka, bakit naninigarilyo ka? Bakit nagmumura ka pa? No, dapat may testimony. Wala po akong nalamang taong naninigarilyo na sabi, kaya ako naninigarilyo pampahaba ng buhay. Pampaiksiyan. See? But Kristiyano ka na, pero umiinom ka pa rin ng alak. Kristiyano ka, pero nandun ka pa rin sa sabungan. Nakaka-confuse yung buhay mo. Tandaan natin mga kapatid, hindi dilim ang nakikita sa lakad at buhay mo. Sabi ng Bible, for ye were sometimes darkness. Ang ibig sabihin yung sometimes darkness, that was before we got saved. We walk in darkness. Bago tayo naligtas, tayo nasa kadiliman. Kaya hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Now that you are saved, you are the light of the world. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya napakaliwanag po niyan. Na ang importante mga kapatid, ikaw at ako, dahil tayo ay anak ng Diyos, lumakad tayo sa pag-ibig, lumakad tayo sa liwanag. Are you listening? And then sa verse 15, sa Ephesians 5:15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. We walk circumspectly. The word circumspectly, ibig sabihin, is from the word circus. Ang serkero sa circus ay nakakalakad sila sa isang tali. Anong ibig sabihin? Circumspectly, balance. Dapat ang buhay natin ay balance. Amen? Tingnan nyo, sa araw na lang, 6 days sa atin, isa sa Panginoon. Tapos tatawad ka pa, Sunday morning ka lang sisimba. Kaninong kabutihan? Kaninong kapakinabangan pag nagsimba ka ng hapon? Hindi po sa Diyos, sa iyo. At pagka ikaw ay nagsimba ng hapon, yung linggo ng hapon, ibinibigay mo sa Panginoon. Amen? Kaya dapat, ang sabi ng Biblia, ay dito po, dapat tayo lumakad sa kalooban ng Diyos.
Walk in God's wisdom. Lumakad tayo na wag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Don't you know that if you are a child of God and you read the Bible, you will get wisdom from this blessed book? Are you listening? Yeah, so we need to walk in love. We need to walk in the light. We need to walk in the Lord's wisdom and in the Lord's will. So, pagdating sa ating text, mga kapatid, dito sa verse 17, ay in-emphasize po, ang importante po dito, mga kapatid, na ang mga mananampalataya ay dapat makita natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi sa verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. It is very important for us to fulfill the will of God in our life. That's why it is important to follow the Word of God and be filled with the Holy Spirit. Tayo dapat ay gumanap sa kalooban ng Panginoon. Sumunod sa salita ng Diyos at mapuspos ng banal na Espiritu. Yan po ang kailangan po natin. Kaya in Ephesians 5:18, ang sabi doon, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Bakit kaya sinabi dito, wag kayong magsipaglasing ng alak? Kasi pag ang taong lasing, pag ang taong nalasing na, hindi man nag-i-English, pero pa-English na. Di ba? Malakas ang loob. Ibig sabihin, hindi naman nagsasalita yan. Pero pag nakainom ng alak yan, pambihira, madaldal na. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, pag ikaw ay filled na ng Holy Spirit, ang mga salita mo ay magmumula sa salita ng Diyos. Amen? Hindi yung sinasabing speak in tongues. Na pagsabi, that's not language. That's garbage. Amen? Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang mag-guide sa atin. Ang tanong, ano ang manifestation na you are filled with the Holy Spirit? According to Ephesians chapter 5. You look at verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Alam niyo, mga kapatid, kahit na Kristiyano ka, kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, para ka ding hindi Kristiyano. Sapagkat sarili mo pa rin ang maghahari sa iyo. Pero kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, susunod ka sa Kanya at wala kang kapangyarihan sa iyong sarili. Filled with the Holy Spirit. The word filled with the Holy Spirit, it means that you are controlled by the Holy Spirit. Hindi yung not yourself, but you are controlled by the Holy Spirit. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu. So may mga manifestation kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kapag ikaw ay nasa karunungan ng Diyos, at kapag ikaw ay lumalakad ng ayon sa Panginoon, at kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Paano mong sasabihin na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu? Ni kumanta sa congregation, hindi ka nakanta. Filled ba yan ng Holy Spirit? O, inaantok ka nga eh. Ang banal na Espiritu hindi nagpapaantok. Tandaan po natin, pag ayaw kumanta, ang tagal ng mananampalataya. Sabi mo, puspos ka ng banal na Espiritu. Ni isang verse, wala kang alam. Hindi po ganun ang kapahayagan. Ang puspos ng banal na Espiritu ay mayroong kasiglahan. Masigla yan. May pagpupuri sa Panginoon at pagsamba sa Diyos. Kaya nga dapat ipadama natin when we are in church, ipakita natin sa Diyos. Una, alam na Diyos ang puso natin. Pero ipakita naman natin na tayo excited. Masaya tayo na tayo nasa bahay ng Panginoon. Masaya tayong umawit. Masaya tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Masaya tayong tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Yan ang kapahayagan, mga kapatid.
Pag ikay puspos ng banal na Espiritu, ang laman ng puso mo ay pagpupuri sa Diyos. See? Ang laman ng puso mo ay pasasalamat. Now it's Thanksgiving. See? Kaya sabi nyo sa Ephesians 5:20, giving thanks. Kailan? Always. Hindi minsan lang. No. Pasasalamat ay hindi pa minsan-minsan at kung kailan mo maisipan. Dapat lagi. Ang pagpapasalamat ay dapat lagi. God is always good and God is always faithful. Giving thanks always for all things. Hindi lang lagi, kundi sa lahat ng bagay. Kaya sabi ng Bible, thanks for everything, for this is the will of God. Pasalamatan natin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya po, ang issue sa pagpapasalamat, puso. Yan ang issue, puso. Paano natin pasasalamatan ang Panginoon? Una po, ang kailangan ay magkaroon tayo ng genuine acknowledgement sa Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Gaano mo kakilala si Kristo? Hindi mo lang siya tagapagligtas. Siya ay iyong Panginoon. Are you listening? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga alagad, follow me. Kaya Peter, follow me as I follow. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. That's why the apostles are followers of Jesus Christ. See? Kaya kinakailangan, mga kapatid, na kilala mo ang sinusundan mo. Alam niyo, mga teenagers, dapat kilala niyo kung sino nag-i-impluwensya sa inyo. Dapat alam niyo. Mga magulang, sino nag-i-impluwensya sa ating mga anak? Nasaan yung mga anak natin ngayon? Ang tatay, ang head ng family. Saan mo ngayon dinadala? Sabi ng tatay, parehas naman ang aming position. Siguro pwedeng parehas ang inyong position, pero baka magkaiba kayo ng direksyon. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halika, Brad. Ito. Parehas ang aming position. Parehas yan. Pero magkaiba ang direksyon. Nakikita nyo? Ang nakakalungkot niyan, kung yung tatay nasa simbahan, ako'y nasa barkada. Sino sinusunod niya? Sino nag-i-influence sa kanya? Kaya dapat parehas ang position, pero parehas ang direksyon. I'm going to follow my dad. But as for me and my house, we'll serve the Lord. If your dad is in the house of God, you need to be in the house of God. Kayong mga teenagers, bago kayo gumawa ng decision, ask your father, ask your parents. Hindi lang parehas ang posisyon, dapat parehas ang decision, ang direksyon. Sana po nagkakaunawaan tayo. Dapat tunay na tayo may pagkakilala sa Diyos. Kilala na, genuine acknowledgement. How do you acknowledge Jesus in your life? Dapat tunay na kilala. Kapag hindi ka kumikilala sa Diyos, hindi ka pwedeng magpasalamat sa Diyos. Siyempre dapat kilala mo, pinapasalamatan mo. Are you listening? Magpasalamat ka sa Kanya dahil kinikilala mo ang Kanyang kabutihan o ang kabutihan ng Diyos at ang Kanyang kagalingan at ang kabaitan ng Diyos at ang kagandahang loob ng Diyos. Ewan ko lang po, kung lagi niyong nakikita yan. The goodness of God, the faithfulness of God, His provision, His protection. Nakikita ba natin yan? You need to acknowledge Him as your guide, as your Lord, not only Savior,
Kaya it takes genuine acknowledgement for us to really thank our God. Kung kinikilala mo ang kabutihan ng Diyos, mahihiya ka na hindi mo siya pasalamatan. Mahihiya ka. Dapat pag ikaw ay talagang kinikilala mo siya, dapat ang lumalabas sa bibig mo, pagpupuri sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa akin. Tandaan natin, kaya tayo masigla. If you know Him, if you acknowledge Him, na siya'y kilala mo siya, saan ka man pumunta, dapat masigla ka, masaya ka. Sapagkat sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. You are in church, pero malungkot ka. There's something wrong. Tandaan natin, mga kapatid, alam niyo kung sinong kaaway natin? Hindi yung katabi mo sa upuan. Hindi ang sino man. Ang kaaway mo ay yung nasa harapan ng mirror mo. Yun ang kaaway mo. Pero kung yun ay control ng Panginoon, control ng Banal na Espiritu, yan ay kasama ng Panginoon. At susunod ka sa guidance ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, sarap na pasalamatan ang Diyos. Not only genuine acknowledgement, but great admiration. I-admire mo ang Panginoon. Hanga ka ba sa Diyos mo? Alam niyo, ang Diyos ng Kristiyano, kahanga-hanga. Hanga. Talagang hanga. Mga kapatid, hanga ka ba sa Diyos? Iba ang Diyos ng Kristiyano eh. Hindi siya Diyos yan, siya tunay na Diyos. Yung mga tao lumalapit sa ribulto ni Kristo, ribulto ni Maria, ribulto ni Pedro, hindi naman nakakatulong yun. Pinapasan yun. Ang Diyos natin, siyang pumapasan sa atin. Mga kapatid, kahanga-hanga ang Diyos ng Biblia. Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos, hindi yung galing mo, kundi yung galing ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, hangang-hanga. Bakit hindi tayo hanga sa Diyos? Ako'y hangang-hanga talaga sa Diyos. Akalain mo, itong klase kong ito gamitin ng Panginoon? O yes daw eh. Akalain mo yan? Maraming mas magaling kaysa sa akin. Maraming mas magaling kaysa sa akin. Mas maraming may itsura kaysa sa akin. Babira, ang lakas ng amen. Patango-tango pa. Amen, that's right. Sana kontrahin nyo naman ako pagdating sa bagay na yun. Ay hindi, pambihira. Ang tangutang ang lakas. Sa mensahe, hindi maka-amen. Pero nung sinabi ko yun, amen, that's right. Pero tingnan nyo. Kaya sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? Not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. If you do good things, it's not you, it's Christ in you. Kaya hindi ka dapat maging proud, hindi ka dapat maging mayabang. Kung ikaw'y mayaman, hindi yan sa'yo, pinagkatiwala lang yan sa'yo ng Panginoon. Kung ikaw'y Sunday school teacher, hindi yan sa'yo, yan ay sa Panginoon. Christian Bible Baptist Church is not owned by Ed Laurena, neither by the members. God is the founder of this church. God owns this church. Minsan ang tao, pagka maraming pera, ang yabang na. Mawawala din yan. Pag namatay ka, hindi mo niya kasama sa libingan. Tandaan natin mga kapatid, kung ina-admire mo ang Diyos, kung hanga ka sa Panginoon, sana yung hanga mo sa Kanya, papakinggan mo siya.
Maraming mga kabataan ngayon hanga sa mga basketball player na mga unsaved, na mga walang pagkakilala sa Diyos. Kaya pati buhok nila, ginagaya. Kasi itsurahan nila, ginagaya. Ang hindi lang magaya, yung height. Wala tayong magagawa. Mga tagapandakan tayo eh. Ha? Pati kilos. Ang bihira. Pag nag-basketball, pahid din. Pahid din. Ha? Bakit hindi natin gayahin yung ayon sa Bible? Paano tayo magagamit ng Diyos? Pag area captain ka, alam nyo, nagagawa mo dyan sa lugar na yan because of God, not you. Kaya nga sabi ng Bible, for without Him, you can do nothing. That's why we need to thank God. Kaya listen to this. Anumang nagagawa mo sa Panginoon, anumang tungkulin mo sa gawain ng Diyos, i-treasure mo yan. I-treasure mo yan. Huwag mong iwanan yan, mahalin mo yan. Hindi lahat ng tao pinagkakatiwalaan yan. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ang gawa ng Diyos sa buhay ng CBBC. Through YouTube, marami na tayong pupuntahan mga bansa na nandun mayroong mga gawain. Saan ba ito nagsimula? Nagsimula sa haunted house, sa dating nightclub, dinala dito. Look at what God is doing and look at what has done. It's by the grace of God. Kaya kung gagawin mong available ang sarili mo, isuko mo sa Panginoon, hindi tayo naglilingkod sa Diyos para makilala tayo eh. May ipinapakilala tayo. Ang ipinapakilala natin ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya, a great admiration, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin, sabi ko nga sa inyo, ang pasasalamat ay issue ng puso. So genuine acknowledgement, great admiration, and the third is great attitude, o godly attitude. Ang pasasalamat sa Diyos ay hindi dahil na ito ay ipinipilit sa isang taong makadiyos. Pag ikaw ay makadiyos, hindi yan ipipilit sa iyo. Kusang loob yan. Magpapasalamat ka. Amen? Magpapasalamat ka. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda ng isang Kristiyano na ikaw ay magpasalamat. Kaya po, ito'y pusong mapagkasalamat ay pusong makadiyos. Pag ikaw may pusong mapagpasalamat, ikaw ay may pusong makadiyos. At ang makadiyos na puso ay pusong nagpapasalamat. Ang tanong, kumusta ang puso mo? How is your heart? The condition of your heart now, spiritually. What is the condition of your heart now, spiritually? Kumusta po? Anong nasa loob ng puso mo, mga kapatid? Alam niyo ang kadalasan, ang laman ng puso ng mga tao, ayun ang hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Kadalasan ay dapat ang laman ng puso natin, pasasalamat, kadakilaan ng Diyos, kabaitan ng Diyos, kabutihan ng Panginoon sa atin. Dapat yun ang laman natin. Hindi yung tayo ay na-offend, natitisod, may mga tampo, mga natitisod, sama ng loob, masama na nga ang labas, masama pa ang loob. Ay dapat ho ang nasa ating kadakilaan ng Diyos. God is great! God is good! Dapat yung laman ng puso natin. Maraming Kristiyano agad tampo. Hindi man lang ako kinamayan. Kamay lang pala eh. Ilang kamay ang gusto mo? Mga kapatid, that's a sign of immaturity. Dapat marunong tayo magpasalamat. Kahit sa pamilya. Pasalamatan mo ang mga magulang mo. Pinapag-aral ka nila. So, because God is expecting that you come to Him. That's the expectation of God. Pasasalamat.
Tingnan nyo, tayo nagbigay ngayon ng ating sacrificial and thanksgiving. Masasabi ba natin, Panginoon, salamat po na ito'y pinagkatiwala nyo sa akin. Na ako ay maging bahagi ng 5,000 seating capacity auditorium. Hindi sapagkat nabigay ka ng 1 million, doon ka sa unahan mauupo. Naka-reserve na yan, 1 million binigay ko. Saan yun sa Bible? Dapat mga kapatid, kung kailan tayo ginagamit ng Diyos, lalo tayo magpakumbaba sa Panginoon. Humble yourself under the mighty hand of God. And the last one is, thanksgiving is an expression of the godly. Yan ay pagpapahayag ng mga puso ng makadiyos. Makadiyos lamang po ang siyang gumagawa niyang kinikilala ang kadakilaan at ang kabutihan ng Panginoon. Christians, we need to always appreciate the Lord. Appreciate God in your life. You know the psalmist David said in Psalm 116 verse 12, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" See? Tayo ba nagpapasalamat sa Panginoon sa ating buhay? Mga kapatid, what are those benefits? The benefits of prayer. Aren't you glad that we are talking to the right person? Kaya sabi sa Psalms 116 verse 1, "I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication." I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. In Romans chapter 8, verse 14 to 15, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again for fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Can you imagine? Our Father is God. Amen. He is our Father. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Prayer is a privilege to come to God. Amen? What a blessing na tayo mga kapatid, may tinatawagan tayong amang nasa langit. Hindi inang nasa langit, amang nasa langit. Amen? Kaya pinapansin ng Diyos ang lahat ng ating daing. Kaya, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Philippians 4:6 and 7. Ang sabi ng Bible sa verse 6, Philippians chapter 4 verse 6, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Kaya kung ikaw ay Kristiyano, dapat kang mayroong kang kabigatan sa buhay, ay sa Diyos mo ilagak. Ibigay mo sa Panginoon ano man yung burden mo. So not only prayer, look at the benefits, the provision of God. God's provision. Sabi ng Panginoon, "I will never leave thee nor forsake thee." In Psalms 116 verse 5, "Gracious is the Lord, and righteous, ye, our God is merciful." Ang Diyos po natin ay mahabaging Diyos. It is our privilege that we have a God that provides all of our needs. Amen? Ang pasasalamat ay expression ng mga makadiyos. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. And then, the last one is, the benefit is God's mercy. Yung ating pong habag ng Diyos sa buhay natin. Look at Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Sabi ng Bible, "It is of the Lord's mercies that we are what? We are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness." Kayo ba'y katulad ko rin na nagkakamali? Ako nagkakamali ako. Sino nagkakamali sa inyo? Sige nga.
Okay? Ngayon, kung mayroong hindi nagkakamali, hindi mo kailangan ng Diyos. See? Pero tingnan nyo, hindi tayo hinahatulan ng Diyos. Mayaman ang Diyos sa awa sa atin. At ang sabi ng Bible ay, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Sana ang mensaheng ito ay nagdala sa atin sa realization, mga kapatid. At inaasahan ng Diyos na kinakailangan tayong magpahayag, tayo ay magsalita. Inaasahan ng Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat. Mapagpasalamat po tayo at tayo magpuri sa Kanyang banal na pangalan. Marapat lang po, bilang makadiyos ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Mayroon ba tayong bagay sa buhay natin na dapat natin pasalamatan sa Diyos? Listen to this. Kung ikaw ay backslider, magpasalamat ka sa Diyos. Hanggang ngayon ay ikaw ay buhay pa. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na bumalik sa Kanya. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ng ministry, iniwanan mo. Wow! Mga kapatid, ang ministry niyan ay hindi sa atin, hindi sa iyo, yan ay sa Panginoon. Mahalin po natin anumang pinagkatiwala sa atin ang Panginoon. Mga magulang, ang mga anak natin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Tayo po ang dapat mag-guide sa kanila. Dalhin natin sila, dapat parehas ang direction po natin kasama ang ating pamilya. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, will serve the Lord. Kayong mga bata, kayong mga teenagers, kayong mga anak na masunurin sa inyong mga magulang, God bless you. That your dad, your parents, He is taking you in the same direction. Napaka-palad nyo. Kaya kinakailangan matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong makadiyos. Ikaw ang nakakaalam ng iyong buhay at ang Panginoon. It's between you and God. This is the time for us. Pasalamatan ang Panginoon.